Magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Panginoong Hesus, salamat po sa panibagong araw na ito. At sana po ay gabayan at protektahan mo po kami sa mga masasama. Bigyan mo po sana kami ng kasaganahan at maranasan ng iyong mundo sa kaganahan nito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pili muna kayong nakatayo para sa ating pangpasigla na sa ganon ay meron kayong enerhiya sa tatalakayin natin mamaya. Magandang umaga mga bata! Ako nga po pala si Binibining Rhea. Ano nga ulit ang aking pangalan? Ako nga po pala ang inyong magiging guro sa araw na ito. Maaasahan ko ba ang inyong kooperasyon? Magaling! Ngayon ay magtatala ako kung sino ang lumiban sa klase. At kapag tinawag ko ang inyong pangalan, ay sasabihin ninyo ang inyong nararamdaman sa araw na ito. Pritchie, Michelle, ako ay nagagalak na walang lumiban sa araw na ito. Mga alituntunin. Ngayon naman ay babasahin ko ang ilan sa mga alituntunin sa klase natin ngayon. Una ay bawal gumamit ng cellphone. Pangalawa, makinig sa guro. Pangatlo, itaas ang kanang kamay kung gustong sumagot. Pang-apat, umupo ng maayos. At ang panghuli ay ang pagpapakita ng paggalang sa mga kaklase at sa inyong guro. Bago natin umpisahan ang talakayan sa araw na ito, ay magtatanong muna ako kung sino sa inyo ang nakakaalala sa tinalakay natin noong nakaraan. Yes, Eric? Tama! Ang ating tinalakay noong nakaraan ay ang matulungin na pamilya. Ano nga ba ang matulungin na pamilya? Michelle? Magaling! Ako ay nagagalak na meron pala kayong taglay na pagkamatulungin sa inyong kapwa. At bago tayo dumako sa ating bagong aralin, ito muna ang ilan sa ating mga layunin. Una, nakakasali sa isang usapan tungkol sa isang pangyayaring naoobserbahan. Pangalawa, nakakapagpapalit at nakakapagdaragdag ng mga ideya upang makapagbuo ng salita. At panghuli o pangatlo ay nailalarawan ng mga bahagi ng kwento sa pamamagitan ng pag-uulat. At ngayon naman ay meron ako ipapakita sa inyong iilang mga larawan at tukuyin ninyo kung ano nga ba ang pinapahiwatig nito. Ngayon naman ay meron ako ipapakitang 3 larawan at tutukuyin natin kung ano nga ba ang ipinapahiwatig ng mga larawan na ito. At bago yan ay bubunot ako ng mga mag-aaral na sasagot. Pritchie season? Ano ang ipinapahiwatig ng unang larawan? Nagtatanim. Magaling. Ngayon naman sa pangalawa ay si Cheryl Onabia. Naghihiwalay-hiwalay ng basura. Magaling. Sa pangatlo naman ay si Jana Sanoria. Naglilinis ng kapaligiran. Magaling. Ngayon naman ay ang babasahin natin ay ang pagsagip sa kalikasan na ang kwentong pinamagatang ang naghihingalong lawa. Pamilyar ba sa inyo ang kwentong ito? Ngayon naman ay hayaan nyo akong basahin sa inyo ang buong kwento. At makinig na mabuti dahil meron akong mga katanungan pagkatapos kong basahin ang kwento. Ang naghihingalong lawa. Isang araw, napagkasunduan ng mga kabataan na si Meredith na makilahok sa paglilinis sa maruming lawa. Maraming informal settlers ang nakatira sa paligid ng lawa na naging sanhi sa polusyon sa tubig. Nagtipon-tipon ang mga kabataan kasama ang kanilang guro sa isang paglilinis ng lawa
kung saan ipinaliwanag ng punong bayan ang kahalagahan ng proyekto at ang tinatawag na carrying capacity ng lawa. Binanggit niya na ang lawa ay nasa panganib dahil sa toxic pollutants at hinihimok ang mga kabataan na tumulong sa paglilinis. Sa araw ng paglilinis ay nagbigay ng mga kagamitan ang mga guro at masiglang namulot ng basura ang mga kabataan na mula sa lawa. Nagpapasalamat ang punong bayan at hinikayat ang mga kabataan na maging mga tagabantay ng kalinisan at kagandahan at nagbigay ng mga gawain upang makatulong sa kanilang bayan. Dalawang bagay lamang ang aking hinihiling na gawin ninyo. Una, magmasid kayo at tignan ang mga nagbabago sa inyong paningin. Maging tungkol sa kagandahan ng ating bayan o tungkol sa kalinisan. Ikalawa, umisip kayo ng iba't ibang paraang makakaya ninyo upang kayo'y makatulong alang-alang sa kabutihan ng ating bayan. Tayo ay bahagi ng isang katawan at pamayanan na dapat magmamalasakitan sa kapakanan ng nakakarami. Bukas lagi ang tanggapan sa inyong kailangan. Diba sinabi ko sa inyo kanina, kung basahin ang kwento ay makinig kayo na mabuti na sa ganon ay makapagsagot kayo sa aking mga katanungan. Ngayon ay magkakaroon tayo ng isang gawain at bubunot ako sa mahiwagang kahon at kung sino ang mabubunot ko ay siya ang sasagot sa aking mga katanungan. Handa na ba kayo? Ngayon ay umpisahan na natin. Heart Angel Villaber. Unang katanungan ay, ano nga ba ang pamagat ng kwento? Ang naghihingalong lawa magaling. Pangalawa, Cecil Vinson. Ano ang sanhi ng pagkaduwi ng lawa? Dahil sa pollutants? Magaling. Pangatlo ay si Joshua Landasan. Kung sino ang tauhan sa kwento na iyong binasa? Si Meredith. Magaling. Pang-apat, Crizel Tariao. Bakit nga ba mahalaga na linisin natin ang ating lawa? Para may malanghap na malinis na hangin? Magaling. At ngayon naman sa panghuli, John Albarico. Bakit kailangan nating panatilihing malinis ang ating kapaligiran o kalikasan? Dapat nating panatilihing malinis ang ating kapaligiran dahil tayo lang din namang mga tao ang nakikinabang dito. Ang lahat ng inyong mga sagot ay tama. Maaari nyo bang bigyan ng barangay applause ang inyong mga kaklase? Ngayon naman ay balikan natin ang ating tinalakayang kwento kanina. Bakit nga ba kailangan nating panatilihing palaging malinis ang ating kapaligiran? Lahat ng inyong sagot ay tama. Mahalaga talaga na panatilihin nating malinis ang ating kapaligiran na sa ganon ay malinis din ang hangin na ibigay sa atin ito. Na sa ganon ay walang masyadong polusyon at matulungan natin ang inang kalikasan. Ngayon ay bubunot ako sa misteryong kahon at kung sinong pangalan ang aking mabubunot ay siyang sasagot sa aking mga katanungan. Jenny Sungkit, ano ang iyong natutunan sa kwentong binasa natin ngayon o sa tinalakay natin ngayon? Maraming salamat. Ngayon naman sa pangalawa ay John Quintero. Ano nga ba ang iyong napulot na aral sa kwento o tinalakay natin ngayon? Maraming salamat. Ngayon naman ay meron tayong gawain na pinamagatang iulat mo, makikinig ako. Panuto. Una, gumawa ng 2 pangkat. Ikalawa, pipili ng reporter, cameraman, at director ang mga taong gaganap sa pangyayari. At pangatlo, gumawa ng pag-uulat tungkol sa kwentong binasa. Pamantayan sa inyong gagawin. Akma ng paksa, 10%. Pagkakaisa, 5%. Kamalikhain, 10%. At ang kabuuan ay 25%. At bibigyan ko lamang kayo ng 1 minuto.
Para sa inyong takdang aralin, paglista ng mga gawaing karaniwang ginagawa sa inyong tahanan sa paglilinis ng kapaligiran. Naintindihan ba mga bata? Wala na ba kayong mga tanong mga bata? Kung sa ganon ay maaari ba kayong magsitayo lahat? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Muli, ako nga po pala si Binibining Rhea, ang inyong guro sa araw na ito, at maraming salamat sa inyong pakikinig.